Field trip sa Pilipinas? Bakit hindi sa London o Tokyo? Umalingaw-ngaw ang mga boses ng pagtutol sa loob ng marangyang auditorium ng Washington International School. Ang paaralang ito, na matatagpuan sa mismong puso ng New York, ay itinuturing na duyan ng mga anak ng pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang pamilya sa Amerika. Si Emily Carter, isang 17 taong gulang na estudyante, ay tahimik na nakaupo sa gitnang hanay, nagmamasid sa kanyang mga kaklaseng nagwawala sa pagkadismaya. Sa buong taon, pinangarap nila na ang kanilang senior field trip ay magdadala sa kanila sa isang makabagong lungsod, Paris, Tokyo o kahit man lang Singapore. Ngunit nang malamig na lumabas sa higanteng LED screen ang salitang Philippines, isang saglit na katahimikan ang bumalot sa bulwagan bago ito tuluyang sumabog sa ingay. Si Ethan Miller, anak ng vice-presidente ng isang sikat na bangko sa Wall Street, ay patayong nagprotesta. Si Chloe ay napabuntong hininga ng malalim, habang si Daniel ay napahalakhak ng may pangiinsulto. Pupunta tayo doon para sumakay ng kalabaw at tumira sa bahay kubo. Mabilis na kumalat ang mga mapangutyang bulungan sa buong silid. Sunod-sunod na nag-text at tumawag ang mga estudyante sa kanilang mga magulang. Hindi nagtagal, sumugod ang mga magulang para sa isang biglaang patawag na pulong. Ang mga pamilyar na mukha na madalas makita sa mga pahayagan, mga direktor ng bangko, CEO ng malalaking korporasyon, at maging ilang senador ay sabay-sabay na kinuwestiyon ang pamunuan ng paaralan kung bakit itutulak ang kanilang mga anak sa isang bansang kabilang daw sa ikatlong mundo. Isang magulang ang mapanghamak na nagtanong, sinasabing ang Pilipinas ay isang bansang puno ng kahirapan at napag-iwanan ng panahon. Iginiit nila na mas katanggap-tanggap pang ipadala ang kanilang mga anak sa kailaliman ng Aprika para mag-charity work. Sa gitna ng lahat ng ingay na iyon, yumuko lamang si Emily at marahang hinawakan ang kanyang bagong biling Chanel na salamin. Wala siyang kamalay-malay na ang mismong salamin na ito ang magiging simula ng pinakamalaking pagkagulat sa kanyang buong buhay. Isang pagkagulat na may pangalang Pilipinas. Nang araw na iyon, siksikan ang conference room ng Washington International School. Sa halip na ang nakasanayang formalidad, ang buong silid ay umalingaw-ngaw sa matitinding pagtatalo. Ang mga inilathalang brochure tungkol sa field trip sa Pilipinas ay itinapon sa ibabaw ng mesa na parang isang malaking pagkakamali na hindi kailanman matatanggap. Tumayo si G. Miller, ang ama ni Ethan, na may boses na puno ng autoridad at diin. Sinabi niya na ang New York, London, at Tokyo lamang ang mga destinasyong karapat-dapat sa tradisyon ng paaralan. Bakit sa Maynila, isang lugar na ilang dekada pa lamang ang nakalilipas, ay umaasa sa humanitarian aid mula sa Amerika? Isang ina na nakasuot ng mamahaling damit mula ulo hanggang paa ang hindi napigilan ang kanyang inis. Tumaas ang boses niya. Sa lugar na iyon, palaging may bagyo at naglalakad ang mga tao sa maputik na kalsada. Paano magiging ligtas ang mga anak natin sa ganoong klaseng lugar? Ang mga panlalait at reklamo ay patuloy na umalingaw-ngaw. Gumawa sila ng sari-saring dahilan. Ang matinding init ng klima, ang mga sakit at ang politika. Ngunit ang lahat ng ito ay nag-uugat lamang sa isang bagay, matinding prehuwisyo. Sa gitna ng rumaragasang alon ng pagtutol, nanatiling kalmado ang punong guro na si Robert Hill. Tumayo siya, ipinatong ang dalawang kamay sa mesa at seryosong tiningnan ang lahat ng nasa silid. Nauunawaan ko ang inyong pag-aalala, ngunit inaprubahan na ito ng Board of Education. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa Asya na may pinakamabilis na pag-unlad ng ekonomiya. Ang katotohanan ay hindi mapapatunayan ng mga salita o lumang paniniwala, kundi sa pamamagitan ng mismong mga mata ng inyong mga anak. Ito ay isang pagkakataon para matutunan nila ang pinakamahalagang aral ng kabataan, ang matutong magpakumbaba at buksan ang isipan. Sa isang iglap, natahimik ang buong bulwagan. Nagkatinginan ang ilang magulang, ngunit walang sino man ang may sapat na argumento para baguhin ang napagpasyahan na. Mabilis na dumating ang araw ng pag-alis. Ang John F. Kennedy International Airport ng umagang iyon ay nabalot ng isang kakaiba at malungkot na atmosfera. Maraming estudyante ang nakasuot ng itim na may malulungkot na mukha na tila ba papasok sila sa isang mapanganib na misyon. Ilang mga ina ang nagpupunas ng luha
mahigpit na nagbibilin sa kanilang mga anak na tawagan agad ang embahada kung sakaling may mangyaring masama. Si Emily Carter ay nakatayo sa tabi ng kanyang ama, isang batikang diplomatiko ng Amerika. Ngunit kahit siya ay palihim na nag-abot ng isang satellite phone sa kamay ni Emily na may seryosong boses, ang Pilipinas ay isang lugar na hindi mo mahuhulaan. Hinigpitan ni Emily ang hawak sa telepono habang umaapaw sa kanyang dibdib ang pinaghalong takot at pag-aalinlangan. Kung maging ang kanyang ama na nalibot na ang buong mundo ay walang tiwala sa biyaheng ito, magiging isa nga ba itong malaking sakuna gaya ng inaasahan ng lahat? Habang dahan-dahang gumugulong ang eroplano sa runway, ang maningning na mga ilaw ng New York ay unti-unting naglaho sa likod ng makapal na ulap. Sa loob ng cabin, ang mga kaibigan ni Emily ay naghahalo ang lungkot at pangaasar. Tinaas ni Ethan ang kanyang baso ng wine, nagbibiro ngunit may bahid ng seryoso. I-cheers natin ang isang linggong pagdurusa. 17 oras na lang mula ngayon, babalik tayo sa dekada 80. Napabuntong hininga na lang si Chloe. Tumawa naman ng mapang-uyam si Daniel sabay post sa kanyang social media. Ang pinakapangit na biyahe sa buong buhay ko ay nagsisimula na. Ipagdasal niyo kami. Mabilis na bumaha ang mga komento ng awa at pangungutya mula sa kanilang mga kaibigan sa buong Amerika. Nakaupo lang ng tahimik si Emily, pinaglalaruan ang kanyang salamin. Naisip niya ang isang linggong puno ng pangamba sa hinaharap. Ngunit sa kailaliman ng kanyang isip, may isang maliit na boses na bumubulong, paano kung hindi naman kasing sama ng iniisip nila ang lahat. Wala siyang ideya na makalipas ang 17 oras, paglapag ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ang buong pananaw niya at ng kanyang mga kaibigan sa mundo ay tuluyang mababaligtad. Nayanig ng bahagya ang eroplano nang sumayad ang mga gulong nito sa runway ng NAIA. Matapos ang halos 17 oras ng siksikan at nakakabagot na bayahe, lahat ay pagod at sabik na makatakas sa tinatawag nilang impyerno. Bumulong si Ethan, sa wakas, nandito na tayo. Simula na ng isang linggong pagdurusa. Maraming mukha ang tumango sa pagsang-ayon. Tumayo si Emily at hinila ang kanyang maliit na maleta, mabigat ang kanyang pakiramdam. Inihanda na niya ang kanyang sarili na makakita ng mga luma at sira-sirang gusali, na pag-iwan ng infrastruktura at magulong paligid. Ngunit sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano at ihakbang niya ang kanyang paa sa tube bridge, gumuho ang lahat ng kanyang inaasahan. Ang pasilyo ng paliparan ay maliwanag, napakalinis, at kumikinang. Ang bawat salamin ay sumasalamin sa malamig na ilaw mula sa malalaking pader. May mga higanting LED screen na nagpapalabas ng napakalinaw na video ng Palawan, Chocolate Hills at ng mga nagtataasang makabagong gusali ng Pilipinas. Isang Amerikanong estudyante ang hindi nakapagpigil. Teka, hindi ba mas moderno pa ito kaysa sa airport natin sa New York? Walang kumontra dahil lahat sila ay nakanganga sa gulat. Pagdating sa immigration area, inihanda na nila ang kanilang sarili na pumila ng mahaba, makipagsiksikan at maghintay ng ilang oras. Ngunit isang empleyado na, nakasuot ng maayos at formal na uniforme ang lumapit, yumuko ng may matamis na ngiti at nagsalita sa perpektong Ingles. Welcome, students. Please proceed to the priority E-gates for automated entry. Automated entry gates? Nagkatinginan ang mga estudyanteng Amerikano na puno ng pagdududa, ngunit sumunod sila. Kailangan lang nilang i-scan ang kanilang pasaporte at tumingin sa kamera ng ilang segundo at bumukas na ang pinto. 10 segundo. Hindi 10 minuto at walang anumang tulakan o gulo. Napatigil si Chloe at bumulong. Sa New York inaabot tayo ng 2 oras para makapasok. Bakit dito ilang segundo lang? Pagdating sa baggage claim area, muli silang namangha. May mga umiilaw na arrow sa sahig na gumagamit ng augmented reality, AR, para ituro ang daan papunta sa carousel number 3. Isang lalaki sa grupo ang napasigaw, augmented reality navigation ito, para tayong nasa sci-fi movie. Sakto namang lumapit ang isang puting robot, isang malinaw at nakangiting boses ang narinig mula rito, mabuhay, welcome to the Philippines. Your luggage will arrive at Carousel 3. Have a wonderful trip. Marahan itong yumuko bago umikot patungo sa ibang direksyon. Nanlaki ang mga mata ni Ethan.
habang si Daniel ay hindi makapagsalita. Tahimik na nagmamasid si Emily, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ang lahat ng inakala niyang tungkol sa isang atrasadong bansa ay tila bula na naglalaho. Habang naghihintay ng bagahe, pumasok siya sa banyo at muling nakaranas ng matinding pagkabigla. Ang takip ng inidoro ay automatikong bumubukas. May makabagong bidet na may temperature control at ang salamin ay walang bahid ng dumi. Bumulong siya sa sarili, ito ba talaga ang Pilipinas? Paglabas ng grupo sa waiting hall, isang grupo ng mga kaedad nilang estudyante na nakasuot ng malinis na uniforme ang naghihintay. Isang dalagang Pilipina na may mahaba at itim na buhok, nagniningning na mga mata at napakatamis ng ngiti ang humakbang palapit. Hi everyone! Ako nga pala si Isabella, grade 12 student mula sa Philippine Science High School. Ako ang makakasama ninyo sa buong linggo. Ang kanyang tuloy-tuloy at walang puntong Ingles ay perpekto, na may halong mga modernong slang na karaniwang ginagamit lang ng mga kabataan sa Amerika. Natigilan si Emily. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang siya at ang kanyang mga kaibigan ay hindi pala nakahihigit gaya ng kanilang inaakala. Isang sariwang hangin ang unti-unting pumapasok sa isipan niya, nagbabadya ng mas marami pang surpresa. Ang bus na naghihintay sa labas ng airport ay nagpatahimik sa buong grupo ng mga Amerikano. Sa halip na lumang sasakyan, tumambad sa kanila ang isang makabago at kumikinang na coach bus. Ang mga upuan ay gawa sa leather at bawat pwesto ay may sariling touchscreen monitor. Ngumiti si Isabella at sinabing, "Ito ang school bus namin. Gagamitin natin ito sa buong trip." Muntik nang lumuwa ang mata ni Ethan. "School bus niyo to?" Sa Amerika, kahit ang opisyal na sasakyan ng mayor hindi ganito kaganda. Sinubukan ni Chloe isaksak ang kanyang phone sa USB port. Umilaw ito at lumabas agad sa screen ang libre at mabilis na Wi-Fi. Sabay-sabay nagkatinginan ang grupo, walang makapagsalita sa matinding gulat. Umalis ang bus sa airport at binaybay ang kalsada. Sa labas ng bintana, tiningnan ni Emily ang malalawak at pantay na skyway. May mga hanay ng luntiang puno, malilinaw na linya sa kalsada at bagaman maraming sasakyan, umaandar ang lahat ng maayos at walang inaasahang kaguluhan. Habang palapit sila sa sentro, unti-unting nagkulay ginto ang langit. Ang sikat ng papalubog na araw ay tumatama sa mga nagtataasang glass skyscrapers na kumikinang. Itinuro ni Isabella ang isang pamilyar na gusali. Ayan ang mga gusali sa Bonifacio Global City o BGC, isa sa mga pinakamodernong business district sa bansa. Tingnan niyo ang Grand Hyatt Manila. Ang buong gusali ay nagliwanag dahil sa higanteng LED system nito. Napabulong si Sofia, napakaganda. Mas maliwanag pa kaysa sa financial district natin sa New York. Nagpatuloy ang bus hanggang sa makarating sila sa malawak na kalsada patungo sa paaralan kung saan sila mananatili. Nang bumukas ang higanteng gate, tila napanganga ang buong grupo. Sa halip na isang lumang eskwelahan, isang makabagong arkitektura na gawa sa salamin at bakal ang sumalubong sa kanila. Napakalawak ng campus, may mga luntiang field, at sa gilid ay may indoor Olympic-sized swimming pool na umiilaw. Hindi napigilang magsalita ni Michael. Sa Amerika, pinagmamalaki natin ang facilities natin, pero kumpara dito, wala tayong binatbat. Kahit si Ethan, na laging naghahanap ng maipipintas, ay tahimik na pumasok sa malaking auditorium. 200 estudyanteng Pilipino ang naghihintay doon. Sabay-sabay silang tumayo, yumuko, at bumati. Mabuhay! Welcome to the Philippines. Ang tono ng kanilang Ingles ay napakatatas at natural na muling ikinagulat ng mga bisita. Sinundan ito ng isang welcome performance. Isang koro na kumanta ng sikat na pandaigdigang awitin na may napakagandang harmonia, na sinundan ng modernong bersyon ng sayaw, na tinikling na hinaluan ng hip-hop at nakakabilib na visual effects sa stage. Nakaupo si Emily sa unahan, dilat na dilat ang mga mata, hindi makapaniwala na inihanda ito ng mga high school students mula sa Pilipinas. Nang matapos ang programa, lumapit si Isabella kay Emily at ngumiti. "Kinagagalak kong makilala ka. Sana maging memorable ang buong linggo natin." Tumango si Emily, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na sa unang araw pa lamang, dudurugin ng Pilipinas ang lahat ng maling akala na bitbit nila mula sa Amerika. Sa labas,
Tuluyan ng nagdilim, napalitan ng mga makukulay na ilaw mula sa syudad. Napagtanto ni Emily na ang biyaheng ito ay hindi pala isang sakuna, baka ito pa nga ang makapagpabago sa buong buhay niya. Noong unang gabi sa Maynila, pagkatapos ng seremonya, nag-alok si Isabela, "Gusto niyo bang maglakad-lakad mamaya sa Bonifacio High Street sa BGC? Masaya doon, lalo na tuwing weekend." Napakunot noo si Ethan, bakas ang matinding pagdududa. "Lalabas tayo ng gabi? Ligtas ba? Sa New York, pagpatak ng alas 9, nakakatakot ng lumabas, paano pa kaya rito?" Ngumiti si Isabela. "Huwag kayong mag-alala. Dito, naglalakad ang mga tao hanggang madaling araw. Napakaligtas." Kahit nag-aalangan, sumang-ayon ng grupo. Nang huminto ang sasakyan sa simula ng High Street, natulala sila. Kahit alas 10 na ng gabi, ang malawak at mahabang kalsada ay maliwanag at punong-puno ng tao, mga pamilyang magkahawak kamay, mga kabataang nagtatawanan, at kahit mga matatandang naglalakad kasama ang kanilang mga aso. Buhay na buhay ngunit napakaayos. Walang nagtutulakan o nag-aaway. Bumulong si Chloe, "Hindi ako makapaniwala. Sa Amerika, mapanganib na sa ganitong oras. Pero dito, naglalaro pa ang mga bata sa labas. At ang mga babae ay naglalakad ng mag-isa na parang walang anuman." Sakto namang may isang grupo ng street dancers na nag-perform sa gitna ng plaza. Ang nakakagayak na musika at matatalas na galaw ay umani ng masigabong palakpakan. Sumigaw si Michael sa tuwa. Ang gagaling nila, walang pinagkaiba sa mga sumasayaw sa Times Square. Habang naglalakad, napansin ni Emily ang mga pulis o BGC marshals sa bawat kanto. Ngunit hindi sila may hawak ng mabibigat na armas na karaniwan sa Amerika. Sila ay nakangiti, magiliw na, nagbibigay ng direksyon sa mga turista, at paminsan-minsan ay tumutulong pa sa pagkuha ng picture ng mga dumadaan. Ang ganitong pagiging malapit ng awtoridad sa tao ay nagpahanga kay Emily. Dumaan ang grupo sa isang night market at umorder ng mga modernong street food gaya ng premium sisig at kwek-kwek. Siksika ng mga tao ngunit ang serbisyo ay napakabilis at palakaibigan. Nang tanungin ni Emily kung anong oras nagsasara, sagot ni Isabela, "Bukas ito hanggang 4 a.m. Minsan, inaabot pa ng 5 a.m. tuwing weekend." Muntik nang mabitawan ni Ethan ang hawak na tinidor. Sa New York, sarado na ang mga restaurant ng 10 p.m. Pagkatapos kumain, dinala sila ni Isabela sa isang river park malapit sa lugar. Kahit gabi na, maraming tao ang tumatakbo, nagbibisikleta at naglalaro ang mga bata. Nagulat si Daniel at itinuro ang isang direksyon. "Tingnan nyo, may isang babaeng tumatakbo ng mag-isa." Sa Amerika, delikado ang ganyan. Ngumiti si Isabela, "Normal lang yan dito. Ligtas ang siyudad namin. Mararamdaman nyo rin yan habang tumatagal tayo rito." Nang makabalik sila sa dorm, walang umimik. Ang lahat ay napaisip sa mga nakita nila. Hindi napigilang magsalita ni Michael, ang kakayahang maglakad sa gabi nang walang takot. Iyon ang totoong kalayaan. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Nakahiga si Emily sa kama, nakadilat ang mga mata. Naalala niya ang mga maiinit na ilaw sa High Street, ang matatamis na ngiti ng mga Pilipino, at ang pakiramdam ng kapayapaan sa gitna ng maraming tao. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Ang Pilipinas ay hindi lang isang nakakagulat na destinasyon. Isa itong salamin para makita namin ang tunay na kalagayan ng bansang pinagmamalaki namin. Kinaumagahan, pagsikat ng araw, masiglang nagyaya si Isabela, "Ngayong araw, ipaparanas ko sa inyo kung paano mabuhay bilang isang modernong Pilipino." Agad pumayag ang grupo, umaapaw ang kuryosidad. Kinuha ni Isabela ang kanyang cellphone, pumindot ng ilang beses at ngumiti. "Na-order ko na ang breakfast natin. Pagdating natin sa cafe, nakahanda na ang pagkain." Nagulat si Ethan. "Nag-order ka in advance? Sa New York, pipila ka ng 10 minuto para lang sa isang kape." Totoo nga ang sinabi niya. Pagdating nila sa cafe, nakahanda na sa mesa ang mga gourmet pandesal sandwich at kape na may nakasulat na pangalan ng bawat isa. Bayad na rin ang lahat gamit ang e-wallet app. Humigop si Chloe ng kape at nanlaki ang mata. Napakasarap at napakadali. Bakit hindi natin magawa to sa Amerika? Pagkatapos kumain, muling binuksan ni Isabela ang kanyang phone. "Darating ang 2P bus natin in exactly 2 minutes. Bilis."
Nanlaki ang mata. Ni Daniel, paano mo nalaman ng saktong-sakto? Ipinakita ni Isabela ang live GPS tracking ng bus sa kanyang app. Sakto, paglipas ng 2 minuto, huminto ang makabagong bus sa harapan nila. Pagsakay nila, panibagong pagkagulat na naman. Libreng wifi, malalambot na upuan, at nagtatap lang ng phone o beep card ang mga tao para makasakay. Napailing si Michael. Sa Amerika, kahit sa mga 5-star hotel ang bagal ng wifi, dito may mabilis na internet sa pampublikong bus. Ang susunod nilang pinuntahan ay isang malaking high-end supermarket. Pagpasok pa lang, napahinto na si Emily sa isang kakaibang bagay, isang shopping cart na may nakakabit na digital screen. Ipinaliwanag ni Isabela, ito ang mga smart carts. Paglagay mo ng item sa loob, automatiko, na itong nagka-calculate ng presyo. Kumuha siya ng isang kahon ng gatas at agad na lumabas sa screen ang presyo at lokasyon ng iba pang produkto. Naglibot ang grupo, manghang-mangha sa 12-dosenang automated checkout counters. Ang mga tao ay nag-i-scan na lamang ng barcode, nagtatap ng GCash o Maya sa kanilang phone at tapos na. Walang mahabang pila, walang nag-iintay na cashier. Napabuntong hininga si Chloe, sa New York minsan aabutin ka ng 30 minuto para lang makapagbayad. Dito, ilang segundo lang. Hindi lang iyon, isinama rin sila ni Isabela sa isang restaurant na may QR code table booking system. Nag-book na ako kanina. Pagdating natin, ready na ang table, no need to stand in line. Tama siya. Pagdating nila matapos ang 10 minuto, nakahanda na ang pwesto nila. Ang menu ay nasa digital tablets, may English translation pa para madaling pumili ang mga foreigners. Pindot lang ni Emily ang larawan ng pagkain, lumabas na ang lahat ng detalye, kabilang na ang allergen warnings. Nasa future na yata tayo, bulong niya. Pakiramdam niya ay nasa isa siyang sci-fi movie. Nang lumabas sila sa supermarket at restaurant, tahimik ang lahat, nalulunod sa sariling pag-iisip. Si Ethan, na laging nagmamayabang, ay napilitang aminin. Iniisip ng Amerika na tayo ang sentro ng mundo, pero parang tayo ang napag-iwanan. Ang mga Pilipino pala ay namumuhay sa isang napakakomportable at modernong lipunan na higit pa sa inaakala natin. Marahang ngumiti si Emily, may bahagyang pananabik sa kanyang puso. Naramdaman niyang hindi lamang ito isang simpleng field trip, kundi simula ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Tanghali ng araw na iyon, matapos nilang mamili, biglang napahawak sa ulo si Daniel, dumaing sa matinding sakit ng ulo. Nag-alala si Emily, kailangan natin siyang dalhin sa ospital pero weekend ngayon, siguradong walang tatanggap sa atin. Tumawa lang si Isabela. Sa Pilipinas, .hours bukas ang emergency ng mga ospital kahit weekend. Tara na sa St. Luke's. Mabilis silang dinala ng sasakyan sa isang sikat na private hospital sa gitna ng BGC. Pagpasok pa lamang, natulala ang mga Amerikanong estudyante. Ang amoy ay malinis at sariwa, napakalawak ng lobby, at ang mga receptionist sa kanilang maayos na uniforme ay mainit na bumati sa kanila. Bumulong si Michael, mukhang 5-star hotel, hindi ospital. Sinamahan ni Isabela si Daniel sa registration. Isang nurse ang nagturo sa kanila sa isang self-service kiosk. Ilang pindot lang sa touchscreen para ilagay ang sintomas at tapos na ang registration. Lumabas ang papel na nagsasabing 15 minutes ang estimated waiting time. Nanlaki ang mata ni Chloe. 15 minutes? Sa New York, aabutin ka ng 4 na oras sa ER, minsan magdamag pa. Saktong 15 minuto, tinawag na si Daniel. Sinalubong sila ng doktor sa perpektong Ingles, malumanay na nagpaliwanag at nagsagawa ng mabilis na tests. Wala pang kalahating oras, may resulta na. Nagbigay ng reseta ang doktor at masinsinang ipinaliwanag paano inumin ang gamot. Pigil hininga si Emily nang magtanong si Daniel tungkol sa babayaran. Sagot ng cashier. Ang total po ay nasa 1,700 pesos, katumbas ng humigit kumulang $30. Muntik nang sumigaw si Michael. $30 lang? Sa Amerika, ang emergency check-up tuwing weekend ay aabutin ng hindi bababa sa $200, minsan libo pa. Walang makapaniwala sa kanila. Dumiretso si Daniel sa parmasya sa katabing pinto.
Ang pharmacist ay napakahusay ring mag-Ingles at maingat na ipinaliwanag ang bawat dosis. Paglabas nila ng ospital, tahimik na nagmasid si Emily sa paligid. Hindi lamang siya namangha sa murang presyo at bilis ng serbisyo, kundi pati sa pagiging palakaibigan at may pagmamalasakit, isang bagay na hindi niya nakikita sa kanyang bansa. Sa Amerika, ang pagpunta sa ospital ay nakaka-stress. Ang daming papeles, napakamahal, at napakalamig ng pakikitungo ng mga tao. Pero dito, tinatrato ang pasyente na parang pamilya. Malumanay na sumagot si Isabela. Sa Pilipinas, mabilis ang pag-asenso ng medisina at sinisikap ng mga tao na maging abot kamay ito para sa lahat. Walang dapat maiwan. Tumango si Emily, nakakaramdam ng pag-antig sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, naintindihan niya na ang pag-unlad ng isang lipunan ay hindi nasusukat sa teknolohiya o nagtataasang gusali, kundi sa kung paano inaalagaan ang mga mamamayan nito. Pagbalik sa dorm, mainit ang naging usapan ng buong grupo. Lahat ay sumang-ayon na ang karanasan sa ospital ay isang malaking sampal sa katotohanan. Mabagal na nagsalita si Ethan. Siguro sa Amerika, nasanay na tayo sa abala kaya iniisip nating normal iyon. Pero ngayon ko lang nakita na ang ginhawa at pagiging makatao ang totoong sukatan. Nang gabing iyon, isinulat ni Emily sa kanyang journal. Ipinapakita sa amin ng Pilipinas ang ibang mukha ng mundo, kung saan ang pangangalagang pangkalusugan ay hindi isang pribilehiyo, kundi isang pangunahing karapatan para sa lahat. Kinagabihan, pagkatapos kumain, nagyaya ulit si Isabela. Gusto niyo bang makita ang kultura ng mga kabataang Pilipino? Dadalhin ko kayo sa isang internet cafe o pisonet. Nang marinig ang salitang internet cafe, napangisi si Ethan. Maglalaro tayo sa pampublikong computer shop? Sa Amerika, madilim, luma, at pugad lang ng mga adik ang mga ganyang lugar. Tumango si Michael, sigurado akong marumi at maingay diyan. Ngunit nang bumukas ang pinto ng nasabing cafe, nanigas ang buong grupo. Sa kanilang harapan ay isang napakalawak na espasyo, nagliliwanag sa mga RGB LED lights. May daan-daang high-end gaming PC setup, malalaking monitor, premium gaming chairs, at bawat pwesto ay may sariling noise-cancelling headset at lalagyan ng pagkain. Hindi makapaniwala si Chloe. Ito ba ang computer shop? Mukha itong high-tech command center. Ngumiti si Isabela. Dito sa Pilipinas, ang esports at gaming cafes ay isang lehitimo at ligtas na libangan para sa mga estudyante at kabataan. Dito na rin sila nag-aaral at naglalaro. At pwede kayong umorder ng pagkain nang hindi tumatayo. Sinubukan ni Michael umorder ng spaghetti gamit ang app sa computer. Wala pang 10 minuto, dumating ang mainit at mabangong pagkain. Napanganga siya nang malaman ang presyo. Wala pang $1. Sa New York, kahit tubig hindi mabibili niyan. Sinubukan nilang maglaro sandali. Tahimik ang lugar at malinis, ibang-iba sa inakala nila. Palihim na nag-type si Emily sa kanyang digital diary. Kahit ang isang simpleng lugar tulad ng computer shop ay sumasalamin sa sibilisasyon at pag-unlad na wala tayo. Pagkatapos nito, binigyan sila ni Isabela ng isang misteryosong ngiti. Papakitaan ko pa kayo ng isang mas espesyal na bagay. Dinala niya sila sa isang unmanned convenience store. Bumukas ang pinto gamit ang facial recognition. Sa loob, maliwanag at maayos na nakasalansan ang mga produkto mula pagkain, inumin, hanggang makeup at school supplies. Nag-aalangang nagtanong si Ethan, walang bantay? Paano kung may magnakaw? Tinuro ni Isabela ang mga smart cameras sa kisame. Automatikong binabantayan ng system ang lahat. Pagkuha mo ng item sa shelf, bibilangin na yan ng system. Pagtayo mo sa pinto palabas, automatikong mababawas ang bayad sa account mo. Kumuha si Michael ng isang bote ng tubig at nilagay sa kanyang basket. Agad na lumabas ang presyo sa screen ng basket. Paglabas nila ng pinto, nag-vibrate ang phone ni Isabela para sa resibo. Nanlaki ang mata ni Chloe, ang bilis at ang ligtas. Sa Amerika, pangarap pa lang ang ganitong teknolohiya. Paglabas nila sa kalye, umihip ang malamig na simoy ng hangin. Tahimik silang lahat, nagmumuni-muni. Si Ethan, na laging puno ng pag-aalinlangan, ay napabuntong hininga. Inakala natin na atrasado ang Pilipinas, pero tayo pala ang napag-iwanan, namumuhay sa abala,
na hindi natin namamalayan. Marahang tumango si Emily, tila may umaapaw na alon sa kanyang puso. Naramdaman niyang ang biyaheng ito ay hindi na lamang basta karanasan, kundi isang salamin na nagpapakita ng tunay na estado ng Amerika, ang bansang kanyang sinilangan. Pagsapit ng linggo, masiglang inihayag ni Isabela. Ngayong gabi, pupunta tayo sa tabi ng Manila Bay. May isang espesyal na event na hindi ninyo dapat palagpasin. Sabik na sumunod ang buong grupo. Nang makarating sila, para silang pumasok sa isang malaking festival. Ang bywalk ay puno ng mga taong nakapiknik mat, mga pamilya, at magkakaibigang nag-enjoy sa fried chicken at tawanan. May mga magkasintahang nakaupo habang pinagmamasdan ang view. May malilinis na convenience stores at public restrooms sa paligid at ang mga ilaw ay nagniningning. Nanlaki ang mata ni Michael. Sa New York, ang mga tabi ng ilog ay puno ng basura at homeless people. Pero dito, para itong paraiso. Mabilis na nag-order si Isabela gamit ang food delivery app. Makalipas lang ang 20 minuto, dumating ang rider na may dalang mainit na fried chicken at malamig na inumin. Nagsaya ang grupo, kumakain habang nakatingin sa nagliliwanag na syudad. Ang mga skyscrapers ay sumasalamin sa tubig at ang mga tulay ay kumikinang sa LED lights. Bumulong si Chloe, buhay na buhay ang gabi rito, ibang-iba sa malamig na hangin sa New York. At dumating na ang pinakahihintay na sandali. Daan-daang drones ang lumipad sa himpapawid, nagbuo ng mga kamanghamanghang hugis, ang mapa ng Pilipinas, bulaklak ng sampagita, at isang higanteng jeepney. At ang huling lumabas na nagpagulat sa lahat, ang Statue of Liberty bilang regalo sa mga bisita mula sa kanluran. Nagpalakpakan ng mga tao habang si Emily ay naiyak sa tuwa at emosyon. Sa gitna ng pagkukuha niya ng video, sumabit ang paa ni Emily sa isang manipis na kable. Nawalan siya ng balanse at natumba. Agad siyang tinulungan ng mga kaibigan pero sumigaw sa gulat si Michael. "Ang salamin mo, Emily." Nataranta si Emily. Tiningnan niya ang kanyang mamahaling Chanel glasses na itinuturing niyang kayamanan. Baluktot na ang frame at tanggal ang isang lente. Nanikip ang kanyang dibdib. Mayroon siyang matinding nearsightedness at astigmatism. Halos malabo ang buong mundo para sa kanya nang walang salamin. Hindi. Hindi pwede, to. Nanginginig na sabi ni Emily. Nanginginig ang boses. Sa Amerika, 3 linggo ang inaabot para makagawa ng bagong salamin. 4 na araw na lang ang trip na ito. Paano nako? Sa nakikita nilang pag-asa ni Emily, nagkagulo rin ang grupo. Ngunit nanatiling kalmado si Isabela, bitbit ang kanyang paboritong ngiti. "Huwag kang mag-alala, bukas ng umaga, igagawa ka natin ng bagong salamin. Mga 30 minuto lang yan." Pilit na tumawa si Emily, inaakalang isa itong biro. 30 minuto? Imposible. Napaka-komplikado ng grado ko, 600 diopters, tapos may astigmatism pa. Tumango si Isabela nang may kumpiyansa. "Sa Pilipinas, normal lang yan. Makikita mo bukas." Nang gabing iyon, hindi makatulog si Emily. Sumasakit ang kanyang ulo gamit ang backup glasses niya mula pa noong 2 taon. Natatakot siya na baka pampalubag loob lang ang sinabi ni Isabela. Pero sa isang sulok ng puso niya, may munting pag-asa na baka ang bansang ito ay may isa pang himala na kayang ibigay sa kanya. Kinaumagahan, paghampas ng unang sikat ng araw sa bintana, nasa lobby na agad ng hotel si Isabela, nakangiti. "Tara na, gawan na natin ng salamin," si Emily. Hinawakan ni Emily ang kanyang sentido, pagod ang mga mata at puno ng pagdududa ang boses. Totoo ba talagang kaya nilang gumawa sa loob ng 30 minuto? Tumango si Isabela. "May alam akong mapagkakatiwalaang optical shop. Makikita nyo." Sumunod ang buong grupo na puno ng kuryosidad. Sumakay sila sa tren papunta sa isang malaking mall. Sa Makati, sa ikalawang palapag, nakita nila ang isang tindahan na nagngangalang Manila Vision. Salamin ng mga pader, may malambot na puting ilaw at libo-libong frames ang nakadisplay sa loob. Napanganga si Michael. "Ito ba ang optical shop?" Mukha itong high-end fashion showroom. Isang empleyado na nakasuot ng malinis na puting polo ang lumapit at ngumiti. "Good morning, ma'am. How may we help you?" Pagkatapos ipaliwanag ni Isabela ang sitwasyon, tinanong ng empleyado si Emily sa perpektong Ingles. "May dala po ba kayong old prescription?"
Umiling si Emily. Naiwan sa Amerika. Ngumiti ang empleyado. No problem. We will check your eyes again. It will only take 10 minutes. Hindi makapaniwala si Emily. Sa New York, aabutin ka ng ilang buwan para lang makapagpa-schedule sa isang eye doctor. Pero dito, agad siyang pinapasok sa isang modernong kwarto na may pinakabagong makinarya. Matapos ang 10 minuto, lumabas agad ang tumpak na resulta, nakasulat ang kanyang grado, pati na ang astigmatism. Done! You may now choose your frame, sabi ng empleyado. Nalito si Emily dahil libu-libong frames ang pagpipilian mula sa simpleng disenyo hanggang sa mamahaling brand tulad ng Gucci, Prada at Chanel. Ang mga presyo sa ilalim ng bawat isa ay mas nagpagulat sa kanya. Magkano to? Nanginginig niyang tanong. That plastic frame is 1,000 pesos and your lenses are also 1,000 pesos. The total is 2,000 pesos or roughly $36. Hindi makapaniwala si Emily. $36 lang? Sa Amerika, magbabayad ako ng $800 diyan. Tumango ang empleyado. Marami kasing competition dito, kaya mura at mabilis. Pumili siya ng isang eleganteng itim na frame. Yumuko ang empleyado. Please wait for 15 minutes while we cut and install your lenses. Mula sa malinaw na salamin, nakita ni Emily ang technician na maingat ngunit mabilis na ginugupit ang lente gamit ang isang modernong makina. Ngumiti si Isabella. Dito, parang mga artisano sila magtrabaho. Mabilis pero pulido. Pagkalipas ng 15 minuto, inilabas ang bagong salamin ni Emily. Nanginginig niya itong isinuot. Sa isang iglap, naging napakalinaw ng mundo. Ang mukha ng mga kaibigan niya, ang mga ilaw, maging ang pinakamaliit na letra ang lahat, ay napakalinaw na napaluha siya. Perpekto, mas komportable pa ito kaysa sa salamin na inintay ko ng 1 buwan sa Amerika, naluha niyang sabi. Sumigaw si Michael. Unbelievable, 15 minutes at $36? Pinalibutan ng buong grupo si Emily. Pilit na sinusubukan ang salamin. Umingay ang tahimik na tindahan. Sumigaw si Alexis. Gusto ko rin magpagawa. Sumunod si Daniel at Chloe at nag-unahan na ang iba. Naging abala ngunit masaya ang mga empleyado. Tiningnan ni Emily ang sarili sa salamin. Nagniningning ang kanyang mga mata. Bumulong siya. Siguro ito na ang himala ng Pilipinas. Habang naiiyak pa rin si Emily dahil sa kanyang bagong salamin, nagkaroon ng ideya si Michael. Kinuha niya ang phone niya at masiglang nagsabi, kailangan tong makita ng mga tao sa Amerika. Magla-livestream ako ngayon din. Binuksan niya ang camera at itinutok kay Emily. Hello guys, hindi kayo maniniwala dito. Nandito kami sa Maynila at ito si Emily. Kakatapos lang niyang gumawa ng bagong salamin in just 15 minutes for less than $40. Bumaha agad ang mga comments. Hindi makapaniwala ang mga kaibigan nila sa US. Fake yan. Sa New York, 3 weeks yan bago makuha. Emily, umamin ka? Nagbibiro ba kayo? Lumapit si Emily sa camera at ipinakita ang salamin. Totoo ito guys. Mula sa eye check-up hanggang sa makuha ko to, 15 minutes lang at sobrang mura kumpara sa atin. Sakto namang nakuha ni Alexis ang kanyang salamin pagkatapos ng 20 minuto. Sumigaw siya sa camera. See, legit to. Napakagaling. Tumaas ang viewers mula 100 naging 300 hanggang umabot sa 500. Umulan ng comments. Hindi ako makapaniwala. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Totoo nga, napag-iwanan na talaga ang Amerika. Pumasok sa frame si Chloe na sobrang laki ng ngiti. Paggagawa din ako ng anti-blue light glasses. 15 minutes na lang ang iintayin ko. Biglang naging napakasigla ng tindahan. Kinailangan pang magdagdag ng tao para asikasuhin ang padaming demand dahil sa viral livestream. Sumigaw si Michael, "Oh my God, buong batch nanonood sa atin." Kahit nanay ko nag-comment, biglang tumunog ang phone ni Emily, isang video call mula sa kanyang nanay. Nagpapanik, ngunit nagtataka ang nanay niya. Totoo bang nakagawa ka ng salamin in 15 minutes? Ngumiti si Emily at tinaas ang salamin. Opo, ma. At $36 lang to. Sa likod, nagkukumpulan din ang mga kaklase nilang walang grado ang mata at pumipili ng fashion glasses bilang souvenir. Naguluhan ang mga empleyado pero masaya nilang inayos ang check-up ng lahat. Makalipas ang 2 oras,
Halos lahat ng 30 estudyanteng Amerikano sa grupo ay may bagong salamin. Nag-group picture sila habang nakataas ang mga salamin sa kamera. Sumigaw si Michael, "Ito ang power ng Pilipinas." Kumalat ang larawang iyon sa buong social media. Ang balita tungkol sa 15-minute miracle ay kumalat na parang apoy sa Washington International School hanggang sa buong bansa. Habang nakatingin si Emily sa mga kaibigan niyang nagtatawanan suot ang mga bagong salamin, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Naramdaman niyang ang maliit na sandaling ito ay hindi lamang magbabago ng tingin ng kanilang grupo, kundi maaaring lumikha ng isang mas malaking alon. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal pa lamang sa hotel, patakbong lumapit si Michael bitbit ang kanyang phone, nagpapanik ngunit excited. "Emily, big news! Lahat ng kasama natin galing sa school ay papunta dito ngayon." Nagulat si Emily. "Ano? Bakit ang bilis?" Ipinakita ni Michael ang group chat nila. "Papunta na ko dyan para magpagawa ng salamin." "Saan yung exact address?" "Di pwedeng mamiss to, sobrang mura." Pagpatak ng 10:00 ng umaga, higit 50 Amerikanong estudyante ang nakapila sa labas ng tindahan ng salamin mula kahapon, bitbit ang kanilang mga backpacks at halatang nasa sabik. Nagulat ang mga empleyado sa nakita. Patakbong lumabas ang manager ng tindahan. Pagkarinig sa paliwanag ni Isabela, agad siyang tumawag ng backup mula sa ibang branch. Hindi nagtagal, ang tahimik na optical shop ay naging isang malaking festival ng salamin. Walang tigil ang operasyon ng 3 eye-check rooms. Umiikot ang makinarya ng walang pahinga. Bawat makuha ng isang estudyante ang kanilang salamin, naghihiyawan ang buong tindahan. Sa gitna ng kaganapan, dumating ang mga reporters. Una, galing sa ABS-CBN at GMA, sumunod ay ang New York Times at iba pang international news outlets. Nilibot ng mga kamera ang buong tindahan, kinukunan ang mga Amerikanong siksikan sa pila na sobrang lawak ng ngiti pagkakita sa kanilang salamin. Tinanong si Emily ng isang reporter, "Anong masasabi mo na sa Amerika inaabot ng 3 weeks ang paggawa pero dito 15 minutes lang?" Kalmado siyang sumagot, "Ang pagkakaiba ay wala sa teknolohiya lang. Nasa kultura nila ito kung saan inuuna nila ang pangangailangan ng customer." Tinuruan kami ng Pilipinas kung paano maging mapagkumbaba. Buong umaga, lalong dumagsa ang mga tao. Maging ang mga Pilipinong nandoon ay na-curious at nagpa-picture kasama ang mga estudyante. Naiiyak na sinabi ng manager sa isang tabi, "Ang benta natin ngayong araw ay katumbas na ng isang buwan." Pagsapit ng hapon, higit 150 estudyante ang nagkaroon ng bagong salamin. Sa gitna ng malakas na palakpakan, kinuha ng manager ang mikropono. "Binigyan niyo kami ng napaka-espesyal na araw. Maraming salamat dahil ipinakilala ninyo sa buong mundo ang industriya ng optical services sa Pilipinas." Kinagabihan, nagbalita ang mga American TV channels, "The 15-minute miracle in the Philippines. US students shocked by speed and price." Naging trending ang hashtag na Philippine Miracle sa mga kabataan. Nakaupo si Emily sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga nagkikislapang ilaw ng syudad. Alam niyang hindi na ito basta field trip. Isa na itong malaking phenomenon na babago sa pag-iisip ng isang buong henerasyon. Kinabukasan, habang nasa lobby ang grupo, nagmamadaling lumapit ang receptionist. "May video call galing sa principal ng school ninyo." Agad nagkumpol-kumpol ang mga estudyante sa harap ng malaking screen. Lumabas doon ang seryoso, ngunit may bahid ng pagmamalaking mukha ni Principal Hill. "Mga bata, ang nangyari kahapon ay usap-usapan ngayon sa buong Amerika. Kaliwat kanan ang balita at walang tigil ang tawag ng mga magulang sa school. Gusto kong malaman ang totoo ninyong pakiramdam." Sandaling natahimik ang grupo. Si Pia, na laging mahilig magbiro, ang unang seryosong nagsalita. "Sir, ang una po naming natutunan ay ang magpakumbaba. Inisip po namin noon na ang Amerika ang numero 1, pero na-realize namin na para pala kaming mga palaka sa ilalim ng balon." Sumunod si Michael. "Naintindihan rin po namin na hindi dahil tradisyon, dapat nang panatilihin ang pagiging atrasado. Nasanay kami sa Amerika sa mga abala na inisip naming normal iyon. Pero dito sa Pilipinas, ang makabagong teknolohiya at ginhawa ay ginagawa para sa lahat." Napaangat ng tingin si Emily, kumikislap ang mata sa likod ng bagong salamin. "Sir, dati, akala ko
Ang isang maunlad na bansa ay nasusukat sa GDP o dami ng matataas na gusali. Pero ngayon, nakita ko na ang totoong sukatan ay ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ang kakayahang maglakad sa gabi ng ligtas, makakuha ng mabilis na atensyong medikal, at mabuhay ng komportable ng hindi nag-aalala. Iyon po ang tunay na pag-unlad. Tumango si Principal Hill. Tama. Iyan ang eksaktong dahilan kung bakit napili ng Board of Education ang Pilipinas bilang destinasyon. Alam kong magugulat kayo, ngunit gusto kong makita ninyo iyon ng sarili ninyong mga mata. At ngayon, naintindihan nyo na. Nakayuko ang buong grupo, umaapaw sa samut-saring emosyon. Si Ethan, na pinakamatinding kumontra noong una, ay bumulong, nahihiya po ako. Dati, tinatawanan ko ang mga bagay na hindi ko alam, pero ako pala ang totoong napag-iwanan. Ngumiti ng bahagya ang principal. Mabuti. Iyan ang totoong layunin ng biyaheng ito, hindi para magbakasyon, kundi para matutunan ang isang aral na hindi na ituturo ng mga libro. Pagkatapos ng tawag, sumulat si Emily sa kanyang diary. Pumunta kami sa Pilipinas ng may mapagmataas na puso, ngunit araw-araw, tinuturuan kami ng bansang ito na buksan ang aming isipan, harapin ang katotohanan, at magpakumbaba. Sabay namang nagring ang phone ni Michael. Sumabog ang group chat ng mga magulang. Ang mga taong pinakakontra noon ay nag-uusap na ngayon. Dapat pumunta rin tayo sa Pilipinas para magpagawa ng salamin. Dalhin natin ang buong pamilya sa Maynila. Magbakasyon tayo habang ine-enjoy ang magandang serbisyo nila. Nagkatinginan ang mga mag-aaral at tumawa. Hindi nila inakalang ang biyaheng itinuturing nilang parusa noon ay siya mismong magiging pangarap ngayon ng sarili nilang mga magulang. Bumulong si Emily, minsan, para makita nating napakaliit natin, kailangan natin ng salamin, at ang Pilipinas, ang mismong salaming iyon. Ang huling araw sa Maynila ay dumating ng mas mabilis kaysa inaasahan. Pagkatapos ng 7 araw na puno ng sorpresa, nagtipon-tipon ang mga Amerikano sa auditorium ng Philippine Science High School para sa isang farewell party. Ang hangin ay mainit pero may halong lungkot. Naghanda ng espesyal na programa ang dalang-daang estudyanteng Pilipino nang ibabaw ang kanta nilang Heal the World na sabay-sabay nilang inawit. Ang harmonia ng mga boses ay nagpaiyak sa marami. Pagkatapos ay isa pang traditional dance na hinaluan ng makabagong tugtugin, isang pamamaalam na seryoso ngunit sobrang lapit sa puso. Lumapit si Isabela kay Emily, may hawak na maliit na regalo. Isang pamunas ng salamin na gawa sa hinabing Inabel mula sa Ilocos. Ngumiti siya, sana maalala mo ang Pilipinas dito, at sana magkita tayo ulit balang araw. Naluha at niyakap ng mahigpit ni Emily si Isabela. Salamat, ikaw ang nagpamulat sa akin hindi lang dahil sa bagong salamin, kundi sa bagong pananaw ko sa buong mundo. Pati si Michael, na galit noong una, ay naluha. Dumating kami dito nang may pagmamayabang, pero aalis kami nang may matinding pasasalamat. Binigyan niyo kami ng pinakamahalagang aral. Nang ihahatid na sila ng bus papuntang airport, nakahilera ang mga estudyanteng Pilipino sa daan, kumakaway at may hawak na maliliit na bandila, sumisigaw ng goodbye sa napakalinaw na Ingles. Sa NAIA, may huling sorpresa pa. Sa duty-free area, may nakadisplay na makabagong optical shop na may malaking signboard, "Get your new glasses in 30 minutes." Tumawa ng malakas si Michael. Talagang ginugulat tayo ng Pilipinas hanggang sa huling sandali. Nang lumipad ang eroplano at lumiit ang mga ilaw ng Maynila, idinikit ni Emily ang noo niya sa bintana. Alam niyang nabago na siya ng biyaheng ito habang buhay. Pagbalik sa New York matapos ang 17 oras, nag-iba na ang paningin nila sa paligid. Ang mga banyo sa JFK Airport ay madumi, ang wifi ay napakabagal at sirang elevators. Ang mga bagay na dati nilang tinatanggap na normal sa Amerika ay hindi na nila kayang tanggapin ngayon. Nang gabing iyon, binuksan ni Emily ang kanyang diary at isinulat ang pinakamahalagang pahina. Ang Pilipinas ay hindi lang isang papaunlad na bansa. Ito ay salamin para makita natin kung sino talaga tayo. Nagdesisyon na ako. Babalik ako doon, hindi bilang turista, kundi bilang isang college student. Gusto kong mabuhay at mag-aral sa lugar na iyon. Ngumiti si Emily. Ang hinaharap ay malabo pa, pero sigurado siya na sapat na ang isang biyahe para magpabago sa isang buhay. Nang sumapit ang taglagas ng taong iyon,
bumalik si Emily sa Maynila, hindi na bilang isang nag-oobserbang high schooler, kundi isang freshman sa isang sikat na international university sa bansa. Paglabas niya sa NAIA, masigla at nakangiti, wala na ang kanyang mga prehuwisyo. Sa labas, naghihintay na si Isabela, nakaway sa kanya, "Welcome back sa Pilipinas." Habang nakatingin sa kumikinang na syudad, naisip ni Emily na nakumpleto rin ang isang malaking siklo. Mula sa kayabangan patungo sa pagkamangha, mula sa pagkamangha patungo sa pagkaunawa, at mula sa pagkaunawa patungo sa pinili ng kanyang puso, ang kwento ng 7 araw na iyon ay hindi lang bumago kay Emily, Michael o Pia, kundi inalog din nito ang Washington International School at ang mga maiimpluwensyang magulang sa Amerika. Naintindihan nilang ang tunay na kaunlaran ay wala sa pangalan o sa mga estatistika, kundi sa kung paano ligtas, madali, at masayang namumuhay ang isang tao araw-araw. Isinara ni Emily ang kanyang diary kasama ang huling mensahe. "Tinuruan ako ng Pilipinas ng pinakamalaking aral sa buhay ko. Magpakumbaba, buksan ang isip, at huwag kailanman isipin na nakita mo na ang buong mundo. Laging may isang lugar at isang tao na handang maging liwanag at salamin mo. At marahil, ang aral na ito ang dapat rin nating baunin. Kung naantig kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang i-share ang inyong mga saloobin at ipagpatuloy ang pagsuporta sa mga susunod pang istorya.